Hi, this is Rafi Kalikdan, the creator of Pinoy Internet Academy, and welcome to this video. In this video, ang ituturo ko sa iyo ay kung paano gumawa ng Facebook fanpage at bibigyan din kita ng tips para magamit mo ang fanpage mo for your business. So, ang una mong gagawin ay pumunta ka sa Facebook profile mo and then i-click mo ang arrow na to. The next is create page. And makikita mo dito na may 6 na klase ng page type. Nakalagay dito, create a page, give your brand, business, or cause a voice on Facebook and connect with the people who matter to you. It's free to set up, just choose a page type to get started. So merong local business or place, company, organization, or institution, brand or product, artist, band or public figure, entertainment, cause, or community. In this case, ang video tutorial na to ay dedicated to Esensa Natural members or mga future na Esensa Natural members. So, dun ang gagawin kong basehan sa paggawa ng Facebook fan page. So, para sa akin, ang pinaka-suitable na klase ng Facebook page ay itong brand or product. And then, mapipili mo dito kung ano ang category. So, Esensa Natural is obviously health and beauty. Okay? So, dito naman sa brand or product name, sa baba ng video na to ay magbibigay ako ng mga suggestions kung anong pwede mong gawing brand or product name para sa Facebook page mo, pero not entirely na yun, dun ka lang mag-stick. Okay? Pwede kang maging creative para sa name ng page mo. Okay? So, in this case, siguro ang ilalagay ko dito is Esensa Natural by Rafi Kalikdan. Okay? So, make sure din na mabasa mo ang Facebook pages terms. Kung pagka-click mo nun, ay makikita mo dito yung mga information about being a responsible na Facebook page admin. Kasi ikaw na mismong gumawa ng Facebook page mo, admin ka na kaagad, automatic, ng Facebook fan page na yon. And make sure na ma-inform mo din yung sarili mo sa mga information na to. Actually, pasadahan mo lang siya, okay? Para magkaroon ka lang ng idea. Okay? And make sure, ito, emphasize ko lang ito, use proper grammatically correct capitalization and may not include all capitals except for acronyms. So, ibig sabihin, wag all caps itong ilalagay mo na brand or product name mo. Okay? So, after mo mabasa yan, proceed tayo, click mo lang get started. So, after nun, makikita mo dito yung about. Okay? Tip, add a description and website to improve the ranking of your page in search. Add a few sentences to tell people what your page is about. This will help it show up in the right search results. You will be able to add more details later from your page settings. So, pwede mo namang skip to or pwede mong siguro lagyan. So, pwede mo namang i-edit yan as soon as matapos mong i-set up yung page mo. So, hindi mo kailangang pag-isipan ng mabuti yan sa ngayon. Okay? And then yung website, pwede mong iwanang blank muna yan and then save info. And then dito naman is hihingan ka ng profile picture ni Facebook kung ano yung gusto mong profile picture for your page. So in this example ay mag-upload ako from my desktop. So ito personal preference mo kung anong gusto mong ilagay na profile pic. Okay? So in this case, for example purposes lang, ay mag-upload ako ng picture. And tip lang dito sa profile picture, pwedeng picture mo tapos logo ng Esensa Natural, ganon, or pwedeng picture mo, okay? Or picture mo na may hawak na mga product ng Esensa Natural, or may hawak kang Buamera mix, ganon. Okay? Kasi parang ikaw na rin ang endorser ng Esensa Natural, 'di ba? So next lang. And then, next is add to favorites. Paano ba tong favorites na to? Malalagay lang siya dun sa left side pag pumunta ka sa home ng ng Facebook profile mo. Okay? So, dito siya. Mas madali mo na siyang i-access ngayon. Okay? So, ganun lang siya. Add to favorites. And then, next, so, ito, preferred page audience. Tell us about the people you'd most like to connect with
Anyone can find your page, but we'll do our best to put it in front of the people who matter to you most. So in short, sino ba ang mga target na audience mo na gusto mong makakita ng mga post ng page mo? So, to make it simple lang, for example purposes, ay pwede nating lagyan ito. Okay, so include everyone in this location, siguro ilagay mo Philippines kung gusto mong i-target mga puro Pilipino lang. So country Philippines, or pwede ring mas specific. So halimbawa Taguig. Okay, yan pwede. Okay? Taguig, Pasay, pwede kang mas maging specific. Paranaque, okay, Baguio City, mga ganyan. And then next naman is age. Select the minimum and maximum ages of the people who will find your page relevant. So, sino ba ang mga makikinabang or posibleng bumili ng products mo? Anong age yon? So, pwede mong ilagay dyan, 18 to 65 plus. Yan. Diba? Next is gender. Siyempre, all. And then dito naman sa interest, let's make it general muna. Okay, so sino ang mga tao na pwedeng maging interesado sa mga post ng page mo? Siguro ito, fitness and wellness, food and drink, sports and outdoors. So yan, pwede ka namang mas maging specific, okay? Mas maganda, mas creative ka para mas ma-unlock mo yung creativeness mo in building your audience for your page, okay? So next ay languages. Siguro ang ilagay mo dyan is English, all, and Filipino. Okay? Walang Tagalog. Filipino. And then, pwede mo namang i-edit yan later on. So, save mo lang. So, yan. Na-create mo na yung Facebook page mo. Ngayon, ang next na gagawin mo ay i-edit yung mga about. So, pwede mong i-click to and then edit. And then, pwede mong baguhin ang mga general information na to. So, dito sa username, para mas madaling mahanap ng mga friends mo or mga customer mo, yung page mo, facebook.com/ kung ano man yung username mo, di ba? Pwede mo siguro ilalagay dyan, Esensa by kung ano yung name mo. Okay? So, i-save changes mo lang yan. Tapos, category, pwede mo sigurong piliin brands and product. And then, health, beauty, save changes. Okay? And then, next is description. Pwede kang maglagay dyan ng mga health tips, health products, and more for Pinoys. Kahit ano yan ikaw bahala dyan. Nagbibigay lang ako ng example. So don't forget to save your changes. And then sa phone number, halimbawa, lalagay mo yung phone number mo. +63 917123457. Okay? Ikaw na bahala dyan kung ano yung number mo na pwedeng makita ng mga audience ng page mo. So, save changes. So, kung wala pang website, pwede mong i-uncheck yan. And then, save changes. So, kung may email address naman, pwede mong ilagay dyan. Email address mo. Okay? So, halimbawa, yan, save changes mo lang. Okay? So, ilagay mo lang dyan yung address ng location mo. Pwedeng i-leave blank mo yan kung ayaw mo, kung hindi ka komportable na i-share yung address. Okay? Pwede rin naman siguro yung address ng office. Diba? Pwedeng ilagay dyan. And then, pwede ka rin pumili ng mga hours mo. Okay? So, kung lalagay mo dyan, always open. Wala na magiging problema. Kasi online naman, I assume lahat tayo ay nakakapag-online everyday, 'di ba? So
So, yung mga ibang information dito ay ikaw na bahala kung gusto mong baguhin yung mga yan. Okay? And then, next is, i-activate mo ngayon yung notes dun sa Facebook page mo. So, click mo yung more and then manage tabs. And then, add or remove tabs. And then, kailangan ng page mo itong notes kasi dito mo ilalagay yung information about your product kung may gusto kang i-promote na product and then i-click lang nila yung link na yon, ma-i-inform na sila about sa product. So, marami tayong pwedeng i-copy-paste na mga template dyan para, makagawa ka ng notes doon sa Facebook page mo. Okay? So, dito, with Facebook Notes, you can share your life with your friends through written entries. You can tag your friends in notes and they can leave comments. So, i-add up. And then, balik ka lang sa page mo. So, more, nandito na siya. Okay? So, next is add a cover. Kung wala ka pang naka-prepare na photo for this, ay pwede kang mag-google ng cover photos. Okay, so i-click mo lang images. And kung mas gusto mong mas specific, pwede mong ilagay dyan, health. Cover photos, health. And then, pwede ka nang pumili. Okay? So, in this case, siguro, ito na lang. Ang dimensions ng cover photo is 851 by 315. So, ito, eksakto to. Right click and then save image. Desktop. Then, pag na-download mo na, balik ka sa page mo, click add a cover, upload photo, and then piliin mo yung dinownload mo na photo. Okay, so ganyan. Save changes. Ayan, so nabubuo na yung Facebook fan page mo. Ang next na gagawin mo is syempre i-like mo yung page mo. 'Di ba? And magpapadami ka na ngayon ng likes. And take note lang na hindi mo kailangan ng sobrang daming likes sa Facebook page mo para makapag-create ka ng campaign for Facebook ads. Okay? Hindi kailangan marami. Pero pag gusto mong magparami ng likes, pwede mong gawin ito. Pindutin mo yung tatlong tuldok and then click mo yung share para ma-post mo dun sa timeline mo. Or sa groups, on a friend's timeline. Okay? Ikaw na bahala. Pwede mo ilagay dyan, like my new page. Tapos i-post mo na. Okay? Isang way yon, and then isang paraan din is itong invite friends. So dito pwede mong i-invite isa-isa yung mga friends mo na i-like yung Facebook page mo. Or may ituturo ko sa'yo na technique or strategy para ilang minuto lang ay mai-invite mo na lahat ng mga friends mo to like your Facebook page. So mas makakasave ka ng time. Ituturo ko yon sa Facebook Domination 101 sa loob ng PIA Training Essentials. Okay? So, yan. And then, next is, click mo yung settings. And then, makikita mo dito yung mga iba-ibang mga settings na pwede mong baguhin for your Facebook page. So, remember, admin ka na ng iyong page. So, alagaan mo yung page mo. Dito, favorites, naka-add na, naka-publish, visitor post. Click mo lang to. Pwede mong i-review muna bago ma-post. Or simply disable. Pwede naman. Kung ayaw mong may magpo-post doon sa page mo. Okay? So, personal preference mo na yan. And then, next, reviews. I-allow mo. Para kapag may mga buyer ka, pwede kang mag-request kung pwede sila mag-iwan ng review dun sa page mo after nila natanggap yung mga product nila. Okay, so pwede yan. Newsfeed, audience, and visibility for post. Allow newsfeed, audience, selection, and post visibility. Wag na to. Wag mo na lang galawin yan. Then messages, allow. Okay. Tagging ability. Wag mo na lang galawin yan. Wag mo nang galawin yung iba dyan. Ito, page moderation. Pwede ka siguro maglagay dyan ng mga salita na ayaw mong nakikita sa mga comment.
For example, yung mga mura, mga negative na mga bagay, di ba? For example, ayaw mong nakikita yung mga word na ganyan, no? Tanga. Kama lang, and then type mo lang yung next na word, and then save changes. Pag may nag-comment ng ganyan, hindi ka agad publicly makikita ng mga ibang nag-comment dun sa page mo, halimbawa, yung comment na yun. And then profanity filter is i-set mo sa medium or strong. Okay? And then wala na masyadong babaguhin dito.